Ngayong hapon, ayan na naman po kami, si Yeng at si Weng ang kasama Ayan. niyo. Uy, gusto ko naman yung top mo, your Filipiniana top. No, Ayan. yes, oo. At siyempre kanina maganda yung iyong panimula, 'no? Ang reason po ngayon, 'no, para sa kaalaman ng ating majority ng ating mga Catholic followers and audience, ngayon po ay pinagdiriwang nga po natin yung Feast of the Immaculate Conception. At kung Also, iyong yes. minarapatin, 'no, ay babatiin ko na rin, Miss Ying, 'no, ang aming parish, 'no, yung La Quinceañera, o, di ba? Mhm. 15th anniversary of the Mary Immaculate Parish, Levittown. Yan, sa pamumuno yan ng aming Father J.M. John Michael Arquero, the parish priest of MIP Levittown. At kasama nila Father Wendell Macaranas, Father Paulo Pirlo na nag-celebrate din ng kanyang sacerdotal anniversary kahapon. Si Father Glenn ng seminary at si Brother Rainier Juan. Happy 15th anniversary MIP Levittown, and congratulations kay Father J.M. Arquero. Napaka-festive, no, ng celebration ng MIP Levittown. And of course, kanina nabanggit mo, Miss Yeng, Mm. tama, ngayong darating na December 10 ay anniversary ng ng Universal Declaration of Human Rights, no? It's human rights, actually may 16 days of activism na nagsimula noong November 28 hanggang ngayong December 10, at kaya medyo napakarami, no, dahil nga yung bagyo nagsunod-sunod, yung ating mga legal aid, law clinics, mga outreach, legal mission, nagsunod-sunod itong weekend, no, at matatapos kami ngayong December 13. Noong December 6, nagkaroon kami ng pista, no, Mhm. ng karapatang pantao, at yan ay spearheaded, congratulations sa IBP Manila 4 chapter, no, sa pamumuno ni President Nelson Manalili. Ginanap po yan sa Intramuros, no. Maraming mga sektor na nagsalita, no, tungkol sa karamihan ng mga issues na pag-uusapan natin ngayong hapon sa karapatang pantao. Yan, tapos sinundan ng iba't iba pa naming mga law clinics for the day, no, nung Sabado. Napakarami, no, sa Zonta, sa Marikina, at sa Quezon City sa CRC sa mga bata naman, no, children's rights. So maganda itong ating topic ngayon, Miss Yeng, kasi Mhm. talagang napaka-komprehensibo. Pag Mhm. pinag-usapan natin ay karapatang pantao, pero siyempre tayo ay guided ng ating international organization, ang Mhm. United Nations at ang Commission on Human Rights ay sumusunod din do sa tema. No, ang tema ng international community ngayon sa pag-commemorate ng Human Rights Day sa December 10 at itong Human Rights Week, simula Mhm. po ngayong araw na ito, ay yung tinatawag na everyday essentials. Everyday Everyday essentials. Bakit essentials. everyday essentials? Okay. Kasi pag pinag-uusapan natin ang karapatang pantao, hindi dapat natin iisipin na ito ay okasyon lang, or ito ay isang uh, araw, isang linggo, isang buwan lamang na commemoration. Yan ay kasama natin. In fact, sa mga subjects na human rights na tinuturo natin sa law school, no, Miss Yang, ma-share ko lang, lagi nating pinapanimulan yan na ang karapatang pantao ay nasa sa atin na po mula tayo ay ipinanganak. Hindi po ito iginawad sa atin ng kahit anong deklarasyon, batas, kahit ng konstitusyon. Bakit? Yan pong mga konstitusyon, batas at deklarasyon, convention, dineclare or pinaigting or nirecognize lamang po kung ano yung meron na tayo. No? So, the moment tayo ay ipinanganak, in fact, sa ating civil code po, no, ang karapatan ay nagsisimula upon conception, no? Sa donation nga, maaari ka na mag-donate, may subject lang sa condition na kapag pinanganak mo na yung bata, iniluwal mo na, no? Pwede ka nang mag-donate doon sa sinapupunan pa lang, no? Ngayon, iisipin natin, oo nga, ano, bago pa man tayo ipanganak, meron na tayong karapatang pantao kasi nga Mhm. pantao, no? Yan Mhm. ay necessary sa ating existence. Kaya maganda yung Mhm. ating question, no, for the day. Ano yung karapatan mo na sa tingin mo ay nababalewala, Or na nalalabag. violate, Aha. oo, sa araw-araw, no? Mhm. Ngayon kasi parang napakalawak dahil panahon ng technology. Kamakailan lang, no, Miss Yeng, ako'y nag-deliver ng lecture, no, sa
para sa aming mandatory continuing legal education tungkol sa data privacy at sa cybercrime law. Kanina na ikwento mo, napakarami ng namimili ngayon, maagang shopping, no, Mhm. naka-budget para sa Pasko. At eto na naman, pansin mo ba, Miss Yeng, napakarami na ngayon, than usual ha, yung mga nagme-message na naman ng scam, yung mga Oo. smishing, di ba? Oh my Napansin mo ba goodness, yun? oo, ang dami at saka ang Mm. galing na nila. Ito mga kapatid, Mhm. speaking of scam messages ha, I don't know kung Yes. isa ka sa nakatanggap niya na Attorney Weng. Ito, BDO talaga yung makikita mo. Pinakita ko to sa BDO Mhm. branch. Talagang yung usual po na nagme-message sa inyo na lumalabas sa inyo BDO, nakakapasok na sila doon. So you have to be very Totoo. careful. Sasabihin na may ginastos ka, may you spent this much, if you didn't do this purchase, please click yung certain link na yon. Ngayon ako, Yes. nagdalawang isip pa ako noon. Tapos, sabi ko, pero nandito yung paalala na you have to pay this at ito yung balanse mo. So sabi ko, legit tong pumasok na to. So pumasok ako, Mhm. parang ang sinabi sa akin is, mag expire na yung points ko. 'Di ba? Yung Mm. mga ano, Oo. so pinasok ko na, namili pa, nakalagay pa doon kung anong gusto mong items. And then nung Mhm. susunod na pay, nung nag-click na ako nung susunod, pinapalagay na yung detalye ng credit card. Tapos sabi ko, sandali. So ni-screen grab ko siya, tinanong ko sa kakilala ko sa BDO. Sabi niya, don't click po. Sabi ko, but Yes. the weird part is, well, yung amazing doon is nakakapasok na sila sa legit na dating nagte-text sa'yo. So mga kapatid, Totoo. please, anything na pag sinabing i-click nyo yung link na yon, don't click any link. Wag. Kahit na sabihin nyo, ay, galing ito sa bangko ko, don't. I-check nyo po sa Mhm. bank nyo dahil sinasabi po nila kahit anong bangko yan, hindi sila magbibigay ng link for you to click. Don't. Muntik na talaga ako kung hindi siguro nasa id na ako. Ganyan na ang mga scam. Okay, sorry, Attorney Weng. Speaking of Oo. scammer, okay, go. Tama, tama, oo. So, sa panahon po ngayon, kailangan nating maging mindful, no, sa ilalim ng ating cybercrime law. Isa sa mga everyday essential natin ay yung ating right to be secured sa ating communication, including syempre yung ating freedom of expression, opinion, pag-uusapan natin yan mamaya sa data privacy. Pero even our consumer rights, no? Nabanggit mo kanina, totoo yan, na experience ko rin yan, same thread, that's why trusted mo, no, Miss Yeng, kasi Oo. ito yung mga dating legitimate messages coming from the same number. So, nandun na may history ka, di ba? So, pag binakread mo, legitimate to kasi galing naman dito yung legitimate dati na message galing sa ganitong subscription mo, di ba? Pero bakit may pumasok na uh, suspicious, na mapapansin mo lang na suspicious, mabuti ka dahil may presence of mind ka, no, na may pinapa-click na link, tapos teka lang, bakit ganito? At tama yung ginawa mo, verify mo muna. That's actually the safest, no, step to take kapag may natanggap ka na maaaring hindi naman usual na natatanggap or may sense of urgency. In fact, yan ang reminder sa atin, no, ng uh, PNP, NBI, ng cybercrime group, sa DOJ, pati ng Bangko Sentral, no, for cases like this na merong smishing, no, yung SMS, no, ito yung isa sa mga species no, nung kabuuan ng napakaraming panloloko o scam na yan, smishing. Yan ay yung scamming sa pamagitan ng SMS. Na-spoof na nila, no? Yun ang tawag, na-spoof na nila yung mismong thread. Kumbaga naka-penetrate na sila, kaya nadugtungan na nila yung history na legitimate naman otherwise. So ang unang-unang gagawin, presence of mind, kasi ang mga ganyang mensahe po, laging minamadali tayo, either sinusurpresa tayo or minamadali tayo. So kapag nga naman po talaga kasi, no, tayo ay nagmamadali at kahit tayong mga very busy ay nagmumultitask, tapos may bigla, ay, mag-expired na pala. So click, 'di ba?
bago tayo makapag-verify. So, lagi po tayong mag-inhale, exhale ho muna, no? Ang lagi na lang ho nating isipin yung mga online accounts natin, yung security, yung risk. So, pag may nakita tayo, it doesn't hurt. Mas okay na pong mag-expire yung points, no? Kaysa naman mali pala yung na click mo na link, ay nako, nagkaroon na ng remote access yung scammer, magugulat ka, no? Kasi pag may remote access, Miss Yeng, Mhm. gumagalaw yung cursor mag-isa, no, sa Oo, laptop mo. yes, oo. Merong gumagalaw na transaction na wala ka namang hawak na cellphone, bakit gumagalaw yan? Ibig sabihin na take over na po nila, no? At yan po ngayon ang mas prominent na ginagawa. Kasi before, nung initial years na um, mga online ano na transactions, lalo na nagkaroon ng lockdown, ang in fact ang ating Department of Trade and Industry back in 2018, siya ang paunang nag-issue ng memorandum tungkol dun sa data privacy ng mga consumer in relation to e-commerce, no? Pero Mhm. pinalawak yan ng Data Privacy Act to cover all facets po, no? Lahat ng aspeto ng buhay. Pero pagdating po ngayong panahon na ito na may AI na, ayan, may artificial intelligence na, hindi na po yung sistema, hindi na yung software kadalasan ang hinahack. Ano na po ang Hmm. hinahack ngayon? Yung psychology, na yung psyche ng tao. Ang tawag dyan ay social engineering. So, kayo na mismo yung kusang magbibigay ng account details, username, password, no, OTP, dahil kayo na po yung na-manipulate ng scammer. At ginagawa nila po yan sa maraming pamamaraan. Isa lang po doon yung nabanggit kanina ni Miss Yeng, yung smishing. Meron Ah, pa po yan, no? Yung phishing. No, phishing naman, dahil ito dun sa deepfake, sa aha. ibang mga jurisdictions po sa ibang bansa, mas nagagamit nila to, mas develop sila dahil tumatawag, merong video, akala mo talaga, no, kakilala mo siya. No? In fact, may mga ina-upload na rin naman na ngayon, nasisimulan na yan, no, na akala mo siya, tapos boses niya, mukha niya, tapos iba yung sinasabi. Pero mapapansin mo, merong lang mga detalye doon, no? Yung nuances, no? So halimbawa, yung regularity ng pagpikit o kaya yung mga kilos, pag ganun-ganun, paulit-ulit. Pero dahil nga lahat ay posible ngayon sa technology, baka ma-polish din nila yan Hmm. eventually. Kasi the Mhm. fact na ngayon may deepfake na. At yung iba tumatawag, no? Akala nila tumatawag sa kanila yung talagang kakilala nila or probably yung officer dun sa bangko or dun sa kanilang insurance o kung saan man merong financial account sila or probably kapag may scam. Yung, Ah. oy, So, na-hospital si ganito, 'di ba? mhm. O magpunta ka doon, Mhm. phishing 'yan. Kaya Meron din pong tinatawag yung ating phishing, no? Phishing yung mga emails natin 'yan, no, 'di ba? Tapos click the link, ganyan. Tapos yung phishing, ay nako, kasi ho tayo mahilig sa free wifi, 'di ba? So kada may QR code, magsa-scan po tayo diyan, no? so Ingat-ingat kailangan lang din maging po. maingat. So Attorney Yes, o Weng, kasi ito pong mga oo. pinag-uusapan natin ng mga scam na ano, okay, yung mga tao na yung mga kababayan natin na nakikinig, nanonood ngayon. So, ano yung connection? How do we connect it dito nga sa pinag-usapan natin na human rights? Yes, ang ating napaka-importanting human right natin ay maging secure, no, Hmm. sa ating property, no? Yan nasa Article 3 yan. At alam natin ang una na inaatake ng ating mga ano nung mga scammers ay ating mga accounts, no? Mhm. So, penetrate nila, hack sila either dun sa Pe- system or ma-social engineering nila kayo sa pamamaraan na nabanggit natin. Ma-access na nila remote yung account at malilimas po nila yan, no? So, So, kung kayo po ay gusto nyong ingatan yung inyong karapatan na yan, no? At yan po ay talagang talamak na ngayon. At dahil nga minsan no nagkakamali talaga no hindi talaga natin maiwasan napapindot tayo or napasagot tayo, ano po yung ating gagawin at saan tayo pupunta, siguro yan yung importanteng malaman, no, Miss Yeng, mhm. dahil kung halimbawa meron tayong account na na-compromise, no? Maaari tayong mag-report, no, sa BSP kung yan ay dahil dun sa mga social engineering scams na ginawa, no? At
meron silang bagong desk, no, division po dyan, kung saan bukod pa dun sa consumer desk nila, na tumatanggap ng mga reports pertaining to compromised accounts. No, mamaya pag-usapan natin yung money muling, iba pa yan. No? Mhm. Pangalawa, meron ang ating PNP at NBI, no, na anti-cybercrime at yung ating cybercrime division, no, respectively. Meron silang pamamaraan kung saan kayo ay magre-report dun sa desk na specializing on cybercrime, no? Anti-cybercrime group for the Philippine National Police and Cybercrime Division sa NBI. For the NBI, pwede kayo mag-walk-in, meron sila dong fill upan kayo na complaint, no? May checklist na sila doon. Sa anti-cybercrime group, I think meron silang website na may detalye doon kung saan kayo magre-report, at nakalagay din doon sa kanilang website ano yung mga top, no, na cyber crimes na nagaganap ngayon, no. Lalo Hmm. ngayong panahon po ng Pasko, no, Okay. Kapaskuhan. Okay, ano pa yung mga ibang human rights na madalas nalalabag bukod po sa right to be secure, Attorney Weng? Yes, the right to be secure in your property, no, and specifically sa konteksto ng ating teknolohiya. Itong isang karapatan natin, no, yung ating right to privacy. Okay. Hmm. So yung right to privacy natin, lagi natin yan naririnig pero parang hindi pa rin ganun kaklaro sa atin, no? Kung ano ba yung right to privacy na yan, no? Alam ko lang hindi niya ako dapat hihingian ng mga impormasyon na kung related din doon sa account na maaring maging cybercrime, no? Ang distinction po, no, or yung division natin para rin kung saan at paano i-report ay kung merong personal data na compromise, kasama na po doon sa mga linya ng sinabi natin ng government agency na kung saan kayo maaari mag-report ang National Privacy Commission. Kailan po yan? Kapag meron kayong data na nakompromiso. Ano ba yung personal data? Tatlo po yan. No? Isang personal information. Ano po yung personal information? Kaya personal, lahat ng information na uh, that would lead to the identification of the person. No? So age, name, address, username, occupation, telephone number, email address. So at any time na yan ay lumabas na wala kayong pahintulot or maaring may pahintulot kayo pero yan ay dinisclose para sa purpose na hindi intended, no? Ay yan po ay violation na. Ano pa? Sensitive personal information. Yan po yung mga information na pertaining to your religion, health, sexuality, yung mga otherwise hindi nyo po talaga yan i-share kahit sa Facebook, kundi for particular transactions like halimbawa may medical procedure kayo na kailangang gawin, i-disclose nyo po yan sa ospital or magre-register kayo sa isang educational program. So, i-disclose yan sa isang educational institution. So, tandaan natin na kung ano yung disclose natin, karampatang amount lang no, halaga ng impormasyon para doon sa intended na purpose. Kung yan po ay dinisclose nyo para kayo ay mag-enroll para sa isang program, magma-master's degree kayo. Pagkatapos yan ay lumabas sa isang TikTok account, di ba? Yan po ba ay violation? Sasabihin nyo, ay hindi na siguro kasi dinisclose ko naman yan doon sa institution. Yan pa rin po ay violation kasi yung purpose ninyo ay para lang sa enrollment. Bakit yan ay ginawang for TikTok ads, halimbawa, Mhm, no? mhm. Isa So, pa ay privilege information. Ito naman ay sa konteksto ng mga court proceedings na, no, dahil nasa rules of court po ano yung sensitive ay yung privilege information, for example, yung between the penitent and the priest, between the doctor and the patient, between attorney-client. Siguro po dahil ngayon ay meron tayong religious commemoration, no, celebration, ay mabigyan na rin natin ng paalala yung ating mga especially mga Catholic followers natin or kahit siguro sa ibang mga religion kung saan meron silang proseso na nagko-confide, no, nanghihingi ng basbas, no, kung ano mang spiritual guidance. Ang privilege information po ay sa pagitan lamang po ng penitent and the priest. Hindi po kasama yung mga nananalangin sa paligid.
Kaya po dun sa mga hihingi po ng absolution, no? Nagkukumpisal in other words na siguro ay kaibigan na po nila yung pare o kampante na sila, nandun sila sa bandang likod, uupo sila, hindi na nila kailangan dun sa confessional box para ano no, i-hide yung identity kasi komportable sila. Pero maging mindful po tayo dun sa mga tao sa paligid. Medyo hihinaan lang po natin yung boses. Kasi hindi po sila kasama dun sa privilege information. No? Halimbawa Mhm. sabihin, Father, ganito po, o ito po, sinabi niyo yung krimen, lalo pag krimen. Narinig nung isang nananalangin dun, di ba? So, at nanghingi pa siya ng sign, di ba? Kung ano yung maaari niyang i-report. So, wag po kayong masyadong kampante no, sa paligid. In other words, tayo po ay may obligasyon din sa ating sarili na ingatan yung ating sariling privacy. At ito, Miss Yeng, no, meron kasing pinaka-recent no, na naging issue, no, kung ito'y nabalitaan mo, Hmm. no, na may isang video na in-upload no, sa Facebook. Kakapanood ko lang din no, the other day. Sa isang high-end na mall, no, at sumisigaw no, na pinalalayas daw siya, no? Eventually. Isa rin itong ano, no? ah, prominent figure Yes, din ito. oo. Nasa Yes, mga balita naman si dating yes, COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. yan. Opo, Yan, oo. pangalanan na. No? So anyway, naka-upload naman na yan. No? Yes. So yan, ay kung atin lang pong hihimayin, no? Yan ba'y kasama dun sa data privacy, no? Kasama po ba yan sa data privacy? Siyempre, yan ay isang bagay na that would cause and has caused. In fact, nag-trigger siya ng maraming opinion no, ng ating mga netizens nung na-upload siya. Nung isang nag-record, at marami siguro nag-record doon sa paligid. No? Ngayon, siguro timely no na pag-usapan natin no especially sa mga vloggers. Meron po kasing hiwalay na NPC circular na in-issue ang ating National Privacy Commission. Yan po yung NPC Circular 2024-02. Maaari niyo po itong i-check sa kanilang website, August 9, 2024. Nagsimula po yan sa CCTV. Yan, CCTV. Kasi ngayon, nire-require na no na maglagay, pansin mo yan, no, Miss Yang, dun sa mga bahay or mga establishments na may CCTV, kahit sa mga restaurants makikita mo may signage na sila, no? This establishment has installed CCTV, di ba? Or Mhm. CCTV in operation. Para magbigyan lang ng advice, no, ng notice yung public na merong CCTV dito. Probably no para ma-forewarn sila na wag sila gumawa ng anything illegal. Pangalawa, in case may mangyaring illegal or untoward incident, yung mga subject, no, data subject ay alam nila na may CCTV na naka-record, yung footage pwede silang mag-request ng access, no? Mhm. At sa case ng CCTV, may yung general guideline no ng transparency, no, legitimate purpose, proportionality and fairness. Yan ay yung very very basic no nung tayo ay nag-lecture pinaalala yan. Transparency yan ang pinaka number one rule of thumb, no? Sasabihin mo na may CCTV at kung meron kang body worn camera or meron kang bina-vlog, dapat transparent ka, no? At least dun sa mga tao na hindi naman kasama dapat dun sa iyong footage, no, or dun sa iyong vlog, no. Legitimate purpose, para saan ba yan, no? Yung syempre for security purpose kaya ka nag-install ng CCTV, pero hindi dapat yung CCTV mo nakatutok doon sa bintana ng kapitbahay mo, no, na mas mababa sa building mo or sa office mo, or nakatutok sa sala nila or doon sa isang Mhm. particular na property na otherwise private, no? So may data privacy pa rin dapat na i-observe doon. Yan ang legitimate purpose mo kasi gusto mong bantayan yung property mo for any untoward incident or Mhm. ma-record mo kung sino yung mga gagawa ng krimen. Proportionality, kung ano lang yung karampatan na information na kailangan. Kung halimbawa ay nalooban yung isang establishmento, wag mong isama yung na-capture na may nagde-date doon na, 'di ba? Girlfriend ni ganito ni ganyan, no? Kasi otherwise scandalous, 'di ba? Kasi yun lang naman ang purpose no? Kinapture mo lang yung footage lang, no? Yung time stamp na concerning doon sa panloloob, no? At fairness, dito papasok yung right ng mga data subject na hindi naman intended na ma-capture pero na-capture at Mhm. kinailangan nila yung
footage kasi maaring magrereklamo sila or gusto nilang i-check kung totoo bang yung itong tao nitong kumuha or may nalaglag man or kung ano man, no, may aksidente. Ngayon, nung May 26, 2025, no, fresh na fresh, Circular 2025-01, unang circular regarding body-worn cameras and Cameras. alternative recording devices. Kasi alam mo, Miss Yeng, no, as early as 2016, nung nag-aaral ako nun sa Japan, meron ng shades na merong camera. Yeah. May ballpen na may camera. May mga simple things na naakala mo, ano lang, no, trivial, pero may camera pala. So, may guidelines po tayo dyan, kasi tandaan po natin, the fact of recording is considered as processing already. So kayo, mag-iingat po tayong lahat, no? Kayo pong may mga body-worn cameras and alternative recording devices, maging responsable po tayo, no? So tatanong nyo, halimbawa nagre-record ako, 'di ba? Nagsasayaw ako diyan, no? May bago ngayon ang hirap-hirap nung step, no, yung Chanel, no? So nagre-record ka ng ganyan, may na-capture kang dumadaan. So paano bang gagawin mo diyan? Hindi mo naman possibly lahat yan ma-observe ang transparency by telling them, uy, nagvo-vlog ako, or may flyers ka, nagvo-vlog ako. So what you can do, dapat capable yung iyong recording device to blur the people around you. Yung mga hindi naman intended na guests, no, doon or resource speaker sa iyong vlog. So, Mhm. nandoon, no? So, pwede niyong tingnan din, no? At in particular, yung circular na yan ay ni-reiterate, no, binigyang diin yung transparency, dapat alam nung mga nasa paligid mo, no, just like yung CCTV, o there's a CCTV installed, alam nila nagvo-vlog, para kung ayaw nila, 'di ba, yung iba umiiwas. Ngayon otherwise, kung di sila nakaiwas, dapat i-blur mo rin 'yon, no. Mhm. At kung meron kang i-interviewin, make sure, no, although marami kasi ngayon yung ala journalist na rin, no, talagang nag-i-interview ganyan, sasabihin niyo po na okay lang po ba na kayo ay ma-upload, kasi po ito i-upload ko sa TikTok, sa IG, no, kung saan pa social media, Facebook, para papayag siya. At ideally, no, advice na rin natin, yung fact of informed consent, no, yung paghingi nyo at pagpayag, i-record nyo na rin. No, Mhm. kasi maaaring nagbago isip, at least meron po kayong masabi or may pruweba Mhm. na ito po, may record po tayo na pumayag naman po kayo. At Yan ay sa konteksto ng interview. Attorney Weng, isa pang human right na madalas nalalabag yung right to free speech. So ano po rin ang Yes, oo. limitations po nito? Ang right to free speech natin, just like any other right, ay constitutionally guaranteed po yan. That's for one, no? But second, and just like any other rights, yan po ay hindi absolute. Yan po Mhm. ay hindi absolute. In fact, no, meron tayong mga Supreme Court decided cases, no? May mga napagdesisyonan po tayo ng Supreme Court, Korte Suprema, na sinasabi na hindi yan covered, no, ng iyong right of freedom of expression or even yung privacy mo, no. Halimbawa, ikaw ay may following, no, sa social media, at nagsabi ka na nagsabi doon, no. Ito'y kadalasan nangyayari sa mga disciplinary cases po namin, no, Miss Yeng, sa ranks ng ating mga colleagues in the profession, no, may mga, or kahit yung iba rin na content creator, no, halimbawa na maraming followings, no, at nagsasabi sila, no, ng kung ano-ano, no, na maaring otherwise libelous, no, pero sasabihin nila usually, ayan ang depensa, no, ito ay ano lang, no, in good faith reporting, no, at o yung iba for academic discussion, no, pero that's limited to yung sa classroom, for example, kaso nga na-upload, na-record, no. So anong limitation, no? Ang mga tao po, no, ay pinapaalalahanan din po natin na maging mindful, especially because ang ating libel, no, provisions ng revised penal code ay pinaigting ng ating cybercrime. Kapag yan pong inyong libelous statement ay inilabas ninyo at in-upload using information communication technology, always a degree higher po, no, yung penalty na ipapataw. So, Mhm. it's not absolute yung ating right to freedom of expression. Lagi pong nakabantay kung yan ay makakaapekto din dun sa karapatan
no, ng isang tao. So bigay tayo ng example, no. Halimbawa kayo ay nag-record at nag-accuse ng isang tao na siya ay nakikiapid, no? Sabihin natin yan ay uh, worded siya or phrased siya na kwentuhan lang. Pero ang bottom line, no, ang esensya ay commission of an offense, no? Kasi kapag sinabi mong siya ay nakikiapid, siya ay nakikisama, or uy sila na ni ganito. Pero si A ay may asawa, no? Si B ay walang asawa, pero sinabi mo sila ay magkasama, no? Ano kayong ibig sabihin nito? No? Tapos nagbibigay ka ng, 'di ba, ng gano'n, no? Na, may mga ganun kang insinuations, no? At true enough, maraming mga followers mo nag-comment, ganyan, no? So it tends to tarnish the reputation, no? So bukod sa civil action for damages ay meron pong cyber libel, which is criminal, no? Syempre matter of defense, no, na sabihin na that's ano, no, innocent, but good faith is not defense in libel, di ba? So meron lang tayong ano, no, yung journalistic license. Even sa data privacy, no, pinoprotektahan pa rin yan, no. Sa revised penal code may ganung exception din kung reporting, no, of facts. Pero otherwise, yung nag-i-impute ka ng offense, ng krimen, kasi krimen yung adultery or concubinage, that's already libel, no? At pag yan ay in-upload mo pa, yan ay cyber libel na. Lahat ng elemento po ng libel sa dati nating sa batas, no, revised penal code, dun sa wala pang internet, ngayon ay the same din, no, sa cybercrime, only that ang ating cybercrime law mas mataas lang yung degree ng pagkakakulong na ipinapataw. Hiwalay pa po yan doon sa danyos na maaring isampa noong concern na individual dahil naapektuhan siya. So all that person has to establish is nagkaroon siya ng psychological, emotional damages, no? Dahil doon sa in-upload na post na malicious, no? Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.